favorite ko eh. Yes. Kaya Good evening, Coach. napatos ko 'to, alam niyo yun. Oh, anyway, good evening, Convergence, and thank you so much for a very, very, very bombastic energy, Taray. And lalo na sa nag-intro, pinapakinggan ko si Coach Eden kanina. Sabi ko, lupit talaga ng tao to, no? Kahit intro talaga, laging all out. Thank you so much, Eden. And of course, maraming salamat din po sa lahat ng mga top leaders na Convergence, di ba na nag-invite po sa akin tonight. Of course, unang-una simulan ko na Coach Yuki Ordaz. Thank you so much, Coach Yuki. Ang Go! di ba na talagang tumulong po sa amin bakit kami nagkaresulta sa negosyong to. I will never forget the day na tinuruan kami ni Coach Yuki. Coach Jonathan Antonio nandito din. Ang Team Power, Coach Michelle, Mikel, then nandito si Leia, nandito rin si Queen. Ang tama ba? Nandito si Queen. Andito rin kita ko kanina sa video si Arlene eh, naka-costume, di ba? Tapos sino pa mga dito? Si Mitch, JM, and of course, sa lahat po ng mga top leaders, Coach Daniel, Malikdem, Annie, and Jillian, Jemel, grabe, ang daming leaders ng ano, no? May Hello, nakalimutan, Ups. ang Thank you, daming, Coach! Hi, alam niyo, Coach. Thank you, Coach! ang Convergence talaga, ugad to ng mga pinakamalulupit na leaders talaga. Pinaka-experienced, pinakamalalaking resulta sa, alam mo yung pag-network talaga. Ito ang pugad ng mga pinakamalulupit eh. Tama ba guys? Malulupit ba ang coaches ng Convergence? Yes, Yes, Coach. Coach. Yes, Yes, Coach! Coach. Coach, grabe. Coach! Let's go. Grabe naman ang pajama party niyo, 'no? Alam niyo kanina pagkakita ko ng poster ni Coach ano, Coach Eden, sabi ko, "Wow, pajama party di 7 nag-ano, pajama-pajama party." Kaso nga lang nakita ko parang nag-enjoy kayo sa games. May mga sayawan at pa-TikTok contest ata kayo kanina, 'no? Masaya ba yung Yes, ginawa? Up. Meron. Yes, Coach. Yes, Coach! So dahil enjoy kayo, panahon na po para ituloy niyo na yung pajama party. Sige na kaya sabi ko, naku magte-10 na baka mamaya totoong nagpajama party na mamaya yung mga ko. Baka magulat ako mamaya may humihilik na talaga nagpajama party na, no? Pero mukha naman grabe pa ang energy ng Convergence, no? So, Yes, Yes, Coach. Coach! oo, Yes, walang Coach. walang kapikit-pikit ang mata, talagang dilat na dilat. So, nandito rin si Randy ng Cardinals, di ba? Si Clarissa nandito. Si Chris. Ang ganda ng headset ni Chris, no? And of course, wow, I just love to welcome. Ngayon ko lang ulit na nakita after more than 2 years. RM Valencia, welcome to Spartans Elite. Ay, grabe Hello po, sa good akin. evening coach. Oo. Welcome sa akin. Finally, nagkasama na din tayo kasi guys, may idea kayo si RM ano eh, kahit dati pa, tama ba RM? Parang launching substance din talaga to. Kasi naalala ko before nung hindi pa kami Spartans din ni Coach Sian. So si Coach Jay talagang tumutulong sa mga naiwan time na yon. Si RM kasama namin yan na ano na mga hangin, walang upline. And actually, sila rin yung inspirasyon namin at naging dahilan bakit kami naging Spartans. Kasi dati nung time na yon, sabi ng company, okay, sige, bawal lumipat-lipat ha, ganyan. Pagkakita ko sa taas sila, sa labas ng dating pinakamalaking hall sa third floor ng dating office namin. Nakita ko ganito kalaki, kahaba yung papel ng sponsoring form nila. Sabi ko, Coach Jay, pwede palang lumipat ng grupo, lilipat na din kami. So, tawag dito, sila ang mga naging dahilan bakit kami naging ano, full-blooded Spartans Elite din. Nung nakita namin nakalipat sila. Pero si RM, muntik na to sa Spartans. But kahit sa layo posesyon sa Spartans din ng tuloy, dito Yes, natin coach. Correct! dito natin itutuloy ang mga goals ni RM. So guys, Yeah. bago Thank you, coach. nating ka-Spartan. So anyway, actually ko lang sasabihin ko dito, sabi ko kay Coach Eden, sabihin ko sa mga 'to kasi parang magagaling naman na 'tong mga nandito, eh. 'No, lalo na with the wisdom na meron yung mga coaches na ito. Sabi ko, kailangan pa ba ako ng mga 'to? But of course, sa totoo lang po kami, sabi ko nga kanina, parang first time nila akong na-invite, 'no? Hindi ako nai-invite dito, ayaw niyo ata akong kasama, eh. Sabi ko parang first time nila ako na-invite ulit after
how many months. And alam niya pagkasabi. Actually, galing nga ng pag-close din ni Coach Daniel eh. Nag-chat sa akin si Coach Daniel, Coach, nga pala, parang paalam ko lang sa'yo na paalam ko na kay Coach Sian. Na i-invite ka namin. Alam mo yung close deal na talaga eh. Napaalam ko na kay Coach Sian. Ganyan. Sabi ko, Good alam mo job, na, to. ano, na sabi ko nga eh, sino ba naman kami para humindi? Sino ba naman kami para tumanggi? Eh once upon a time, 'di ba? Bunga lang din naman kami ng mga cross lines, 'di ba? Tayo kasi mag-cross line tayo within Spartans Elite eh, na bunga lang din kami ng cross line ng Spartans Elite na talagang nagtutulungan din talaga. Yung kinukuwento ko kanina na nung moment na sila Coach Yuki, talagang grabe inspirasyon yung grupo nila that time. Hindi sila nagdalawang isip na tulungan din kami. Even, di ba, grupo rin nila Jonathan before. And Spartans Elite alone. Sabi nga namin ni Coach Sian lagi na wala kaming may pagmamalaki sa Spartans Elite. Di ba? Lalo na sa mga crossline na meron tayo dito. Kasi, kumbaga, lahat kayo naging part talaga ng journey din namin. And syempre, di ba, we want to pay it forward, 'di ba? Gusto namin i-pay it forward sa inyo yung naitulong namin sa inyo kasi alam namin na darating ang time lalo na pag mas lumakas ang convergence, 'di ba? Mas marami pa tayong matutulungan din, 'di ba? Yes, So, coach. anyway, kamusta ba ang convergence? Kamusta ba ang energy ng convergence ngayon? Kahit na maulan. Masaya! Yes, Yes, let's go. Masaya na. Coach. Happy Wala coach! Wala naman bang binaha sa inyo? Kasi parang lately, ang lalakas ng ulan, talagang grabe ang bagyo ngayon. Wala naman bang ano sa inyo ngayon? Wala naman bang binaha ang bahay? I hope everybody is safe and dry, 'di ba? I hope lahat kayo is okay lang Safe coach! 'di ba? Okay Eh, naman po. Thank you. nyo kasabay ng buhos ng ulan, kasabay yan ng maraming paparating na blessings, pagbuhos din ng blessings para sa ating lahat, Lord, 'di ba? So, Coach, may naghatid ng ano dito, ng relief na food. bakit, Father? Na ano ka ba, Sir Roy? Na nabaha ka ba? Forced evacuation. Ay, totoo ba? Nasaan ka ngayon? Oo. Pero wala ano lang, coach. Di naman ako umalis talaga. Lumipat lang ako ng second floor. Kung kaya pa daw. Pag hindi kaya, edi talagang lalayas na. Alam mo, Father, ikaw talaga yung refleksyon nung ano. Lagi kong kinukuwento, like, kasi pag nagko-closing ako, lagi kong kinukuwento yung kwento ni Juan Madasalin. Ngayon ko naintindihan na si Father pala si Juan Madasalin. Alam niyo ba yung kwento ni Juan Madasalin? Di ba yung kinukuwento ko pag ano na, si Juan Madasalin, baha na sa lugar nila, Yes, lulubog, 'di ba? Sabi ni kapitan mag-evacuate na. Pero dahil si Juan Madasalin, si grabe ang faith niya. Sabi niya hindi, sa second floor lang ako. Sana Father, no, hindi dumating yung katulad sa kwento na may speedboat susundo sa'yo, may helicopter susundo. wala pa naman, coach. Wala pa. Pero ikaw pala si Juan Madasalin. May bago na akong tawag kay Sir Roy, si Sir Juan Madasalin, no? So, Thank you nga pala kay Coach Eden. Siya yung pumunta dito kahit malakas ang ulan. Nagdadala ng food. ay, totoo? Yes po. Coach Eden sa Coach Mikel. Michel. Parang ano, magkalapit lang din yung bahay namin ni Coach Eden tsaka ni Coach Mikel. Parang kailangan din namin ng relief goods. Oo. Thank you sa kanila, coach. Talaga grabe di ako makapaniwala. Akala ko di totoo yung sinabi niya. Tapos bigla na lang sabi niya, Father, ano na kami? 4 minutes away. Tapos ang lakas ng ulan. Grabe. Pumunta pa sila. Sobrang traffic pa. Grabe, no? Alam nyo, yung kinukwento ni Sir Roy, simpleng kwentuhan, pero dyan mo ma-appreciate yung mga kasama mo. Kasi marami na pwedeng kasama ka lang sa ligaya, di ba? Kasama Yes, true, coach. Pero bihira yung makakakita ka ng grupo, ng mga kaibigan, 'di ba? Lalo na po sa business natin, we don't just treat each other as business partners. Tandaan mo, lalo na po sa mga bagong nandito, the moment that you are here right now, you are already part of the Spartans Elite family. Kaya nga Spartans Elite family, family na po yung turing namin sa inyo. Kahit na bago ka pa lang, kahit na hindi mo pa kilala yung mga nandito. And alam nyo, itong support group na meron ka, bukod sa makakasama mo 'to sa success, ito po yung support group na mararamdaman mo talaga na hindi ka mag-isa.
'Di ba? Kasi sabi ko nga po kanina, bihira po na makakita ka ng mga tao na tutulungan ka talaga eh. 'Di ba yung may pagmamahal talaga sa'yo, may concern talaga sa'yo, and alam niyo po ang nakaka-proud, ganyan po talaga tayo binild ni Coach Jason De La Cruz. Hindi na ako magtataka bakit ganyan sila Coach Eden, Coach Michelle, kasi laki din yan kay Coach Jay eh, and that's one of the things na talagang tinuturo lagi sa'min, binabaon lagi sa'min ni Coach Jay na ba na alam mo yon, ang kabutihan daw walang bayad eh, pero laging may sukle. 'Di ba? Yung libre lang maging mabuti. Pero syempre, yung pagiging mabuti natin, hindi naman tayo naghahanap ng kapalit, pero there's someone above na nakikita lagi yung puso natin, 'di ba? So, alam niyo, doon pa lang po, you are already blessed kasi maraming swerte po kayo nasa Spartans Elite kayo kasi especially in the world of House of Franchise that everything is very automated. Everything is very innovative, 'di ba? Na parang robot po yung mga tao dito eh, na talagang araw-araw hindi mo alam kung saan kumukuha ng mga pay-in. Katulad po later, tawag dito, I mean last time po kasama po namin talagang mga malulupit talaga dito sa JC na talagang when it comes to ads, 'di ba? Magagaling talaga sila. And marami pong mga grupo talaga sa JC na gano'n talaga. Alam mo yung sa sobrang dami ng PE nila, 'di ba, mabubuti ang puso, however, 'di ba, marami 'tong mga concern na talagang pagkasali talaga hindi na nila 'di ba, hindi na sila matulungan, and yun po yung isang bagay na magiging proud ka sa Spartans Elite kasi hindi ka lang sa negosyo talaga tutulungan dito. You are so blessed na naging part ka ng community na may puso. Tama ba? May puso ba? Siyempre, 'di Yes, ba? Coach. Yes. Yes, Yes. Coach. Oo, 'no? So, anyway, right now po is July 24 na, 'di ba? Mamaya July 25 na. Kung mapapansin niyo, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang, kakatapos lang natin ng Ender. Naalala niyo ba? Parang kaka-Ender lang natin, 'no? Kaka-Ender lang natin sa Skydome. Tapos ngayon, magpi-pre-90 days na naman tayo next week. Alam mo yung sabi ko nga eh, ang oras talaga, magugulat ka na lang, ang bukas hindi nauubos, yung oras magugulat ka na lang, yung araw na hindi natin ginagalingan, minsan nagugulat na lang tayo, grabe na pala yung buwan ng mga lumipas, no? Pero right now, 'di ba, lalo na po malapit na ang pre-90 days, and I know this is also one of the reasons kung bakit po nag-e-effort ang mga mentors niyo to invite coaches na pwede makapag-share sa inyo. Kasi naniniwala ba kayo na ang mga mentors niyo walang ibang gusto kundi lumakas kayo? Yes. Yes, Oo. coach. Yes, Coach. 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 Yes, coach. Ba na ang pangarap ng coach mo is matupad yung pangarap mo? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, sa negosyo po na meron tayo, 'di ba? Yun, may nag-whiteboard. Alam niyo po, sa negosyo po na ginagawa po natin, habang may naka-whiteboard po, coaches, yan. Yan, okay. So, alam niyo po, sa negosyong ginagawa natin, 'di ba? Sa umpisa, talagang ang goal mo dito is makuha yung pangarap mo eh. Pero when you are leveling up the game, 'pag dumating na yung time na nagle-level up ka, nagkakaroon ka ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa'yo, you are also here na. You became here already, hindi na lang para sa pangarap mo, kundi din sa mga pangarap ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Sa totoo lang, ang mga coaches niyo, kahit naman walang mga ganitong session, kaya namang kumita ng malaki. Marami ngang kakilala, 'di ba? Cash is king lang, malaki kita kahit wala namang sessions na ganito eh. Sa totoo lang, pwede namang walang ganito, but alam mo yung kagustuhan nila na maiangat din yung resulta mo. 'Di ba? Makuha mo din yung goal mo, 'di ba? Isa yun sa mga bagay na talagang ini-aim nila dito sa negosyo. And for sure, ikaw din. Lalo na kung may member ka, isa, dalawa lang yung member mo, tama? Gusto mo na makuha din nila yung goals nila. Ang tanong ko sa inyo, ikaw ba na nandito ka ngayon? Kung tatanungin kita, 1 is the lowest, 10 is the highest. How are you pushing yourself para makuha mo yung mga goals na meron ka? Sige nga, sige. Everyone can unmute from 1 to 10. 9. Sa tingin mo, sa efforts na binibigay mo, sa trabahong binibigay mo, anong level ka na ngayon para makuha mo yung mga goals na hinihingi mo? 9, coach. Nice.
8? Yung iba? Hi. 10, So, coach. 8. Level 8. 10? Yung iba, meron ba dito na feeling mo parang mga nasa 5 ka pa lang? Honesty. Sino dito yung feeling mo hindi ka pa talaga 100% all out, 'di ba? Kasi lalo na po sa mga feeling para kunwari, marami kasi na ayan, na-mute ako, 'di ba? So, sige po, wait lang po, ayusin ko lang para ma-mute natin ang mga ayan. O guys, unmute tayo para hindi masyadong maingay. Alright? So, anyway, sabi ko nga po kanina, 'di ba? How do you want change in your life? 'Di ba? Gaano mo kagusto? Kasi sa totoo lang po, meron talagang mga tao na sa business, you are believing in the business, but somehow alam mo na yung trabaho na binibigay mo hindi pa sagad eh, 'di ba? Pero alam mo, tandaan mo na lagi naming sinasabi na kung gusto mong makuha yung result na gusto mo, you just need to make decision. 'Di ba? Lagi nga sinasabi yan, you are only one decision away from a totally different life. Sino dito sa inyo yung masasabi mo na nasa moment ka na gusto mo nang mabago yung senaryo ng buhay mo, ng pamilya mo? Sige nga, sino? Yan, okay. O, Ako, sa coaches, sino po? Coach. Coach! Yes, Coach. Coach. Diba? Tinitig. Sige, wag niyo po ibaba yung kamay niyo. Sige, I want to see the people. Yung mga tao, tandaan mo, nakikita ka ni Lord. Sabi ni Lord, wait lang, parang gustong-gusto na talagang mabago yung buhay nito, ah. 'Di ba? Sabi, ito parang hindi pa kayang magtaas ng kamay. Sige nga, sino dito yung pwede kong tanongin? Sino dito yung matapang na kayang mag-unmute ngayon? I want to ask you, bakit nandun ka na sa senaryong gustong-gusto mo na? Sige nga, sino dito yung pinakamatapang na convergence? ako, Diba? coach. Leaders. Gusto ko sa leaders, ah. Sige, sino yon? Sir Roy. Sir Roy? Yes. Wag mo na yung mga leaders. Parang mas gusto ko mas hindi leader. Mas, Sige, coach. Giveaway mga mo na, medyo, giveaway. medyo bago, mga ganon. Sige, taas ulit ang kamay ng mga Ayan, o, sige. Ayun, sino to si Ma'am Macy? Si Coach, si Chris. Si Chris, yan. Okay, sige. Chris, Yes po. kung nagtaas ka ng kamay mo, sabi mo na doon ka na sa moment ng buhay mo na gusto mo na, tama? Yes. Opo. Why? Kasi, coach, matagal na rin po kasi akong, parang nag-work. So, parang, college pa lang yata ako. Working student. Parang ako yung nagpa-graduate din sa sarili ko before. So, parang, sa hinaba-haba, feeling ko, sa pagtatrabaho ko, parang same-same lang eh. Siguro nagkaroon lang ng pagbabago nung time na nagtrabaho ako sa Pogo, nung medyo malaki yung kinikita ko. Parang nung naranasan ko yung part na ang sarap palang mabuhay ng parang sagana ka, ganyan, nabibigay mo yung mga bagay na kailangan ng pamilya mo, tsaka ng magulang mo, lalong-lalo na yung magulang ko. So parang yung point na yun, nung time na nawala yung Pogo again, parang nung bumaba ulit ako, parang nag-isip ako ng bagay na, okay, para akong nagbumalik sa scratch. Feeling ko parang, eto na naman, gano'n na naman. So parang sa akin, I want something yun na talagang gustong-gusto ko nang baguhin. I mean, dapat hindi na ganito. Saan ka Parang, na, ayun. Ano po? Chris? Hindi ako. Ano po yun, coach? Saan ka nagwo-work ngayon? Ano po? VA po ako. Virtual assistance. Dito lang sa bahay. Ngayon. Ba't ganun yung sound? Ayan. Pero supportive yung coach mo, 'di ba? Para daw Ay, okay, okay. joke. Para emotional. Sige po. Parents, if you don't mind, ilang taon na sila right now? Sino po? Parents mo? Ay, yung papa ko po, wala na po siya. Nasa, nasa heaven na siya. And yung mama ko, ano po siya, tawag dito, 57, mga ganun po yata siya. 57. Namatay ang father Ayan. mo? Anong year namatay Po, father? Anong year namatay father mo?
2 years ago. 2 years ago. Opo, 2 years ago lang. Sige, so condolence Chris. But alam niyo, meron bang mga ganun kay Chris na yung kinukuwento niya na nararamdaman niyo rin ba yun? Yung sa trabaho parang feeling mo paulit-ulit na lang yung routine mo, 'di ba? Yung every time na naglalatag si coach mo, pinapaliwanag yung routine ng mga nagtatrabaho, kinsenas, katapusan, loan, reloan, payday, pay bills. Yung tipong kahit ikaw na part ka na ng business, umaabot ka minsan sa moment na somehow tinatamaan ka pa din. Yung nafi-feel mo pa din na parang ako 'to. Yung nando'n ka din sa senaryo ng buhay mo na gustong-gusto mo nang makaalis sa gano'n. Hindi dahil ayaw mo ng mapagod, pero alam mo na hindi siya enough para mabigay yung magandang buhay ng family mo. Sinong mga gano'n dito? Sige nga, can you unmute? Sino dito yung nararamdaman mo yung katulad nung kay Chris? Same, coach. Si Aim, 'di ba? Same. Naman niya yung gano'n 'no, tsaka lalo na siyempre alam ko lahat kayo may magulang, eh. Yung sinasabi ni Chris na alam mo lahat naman tayo siyempre ginagawa natin yung business kasi gusto nating makabawi, tama? Gusto mong makabawi sa pamilya mo, gusto mong mabigay yung magandang buhay sa nanay mo, sa tatay mo. Because ako, actually medyo magkasunod lang namatay yung nanay namin, eh, ni Chris. So ikaw Chris basically mga 2023 'no, yung father mo. Ako namatay naman yung mother ko 2021. And alam niyo, that's one of the reasons bakit binilisan ko sa negosyo. Kasi dun ko po na-realize na ang oras pala hindi natin kakampi, 'di ba? Sabi nga, eh, oras daw ang pinaka-traidor ng makakalaban mo sa buhay. Kasi yung oras, yan yung bagay na hindi mo puwedeng pakiusapan. 'Pag lumipas na, hindi mo puwedeng pakiusapan na ibalik. 'Pag may nawala na, hindi ka puwedeng makiusap na bumalik ka dun. So, alam niyo po, when I realized that, sabi ko habang may time pa, 'di ba, lalo na marami po dito may parents pa, 'di ba? Habang may time pa, siyempre as we grow older, habang tumatanda tayo, tumatanda din sila, eh. Kung ikaw nga, nasa middle age ka pa lang, panay na ang singgot mo ng katingko, 'di ba? Sanay na panay na yung pahid-pahid mo. What more yung mga parents natin na mas madaming na nararamdaman na. And that's one of the reasons kung bakit ako when I started in the business, sabi ko kailangan bilisan ko kasi ayoko na maging too late na, bago namin maparanas pa yung masarap na buhay sa family namin. Kasi alam ko some of you, lalo na sa mga leaders, alam niyo yung kwento nito. Pero alam niyo kung bakit kami umabot sa gano'ng thinking ni Coach Sian? Way back 2018, sino dito yung nakita mo na in person si Coach Sian? Taas ang kamay, 'di ba? Napansin niyo ba si Coach Sian meron siyang tattoo dito na bata, batang lalaki? Yung bata po na yun anak ni Coach Yes, Sian. coach. That time, he was 3 years old. 3 years old, that was November 2018. Nasa office kami ni Coach Sian, nung time na yon hindi pa namin ginagalingan. We were always present. Hindi kami nagko-quit. Meron ba ganun dito? Yung hindi ka nagko-quit, lagi kang nandyan. Pag may patawag si coach, 'di ba? Dati kasi wala pang Zoom, pero sabi mo na ako na may mga Zoom meeting, may Saturday centering. Alam ni RM 'yan, 'di ba, RM? Lagi po kaming nasa office that time. Lagi kaming present. We're always showing up, pero hindi namin ginagalingan nung mga moment po na yon. And then one time, we receive a call. Naka-receive po kami ng tawag sa tito nung bata na sabi, nire-revive na lang daw po yung bata sa ospital. Tumakbo po kami sa Mindanao Ave Hospital. Alam nyo, yung nakikita sa movie na salamin, tas nakikita mo pinaplansya yung dibdib. Nakita po namin ni Coach Sian yun. Actual. Na yung anak niya, duguan, pagka ganun, ilang ganun lang, time of death na agad, patay na. Tumakbo si Coach Sian sa loob, si Coach Sian maselan, duguan yung bata. Alam niyo po, niyayakap niya yung anak niya na walang buhay. And you know that time, ang laging mindset ni Coach Sian nung mga moment po na yon. Alam mo, sabi niya, hindi, okay lang. Bata pa naman ako, bata pa rin naman yung mga bata. Darating ang time, makakabawi din tayo sa kanila. So, nung mga moment po na yon, 'di ba, hindi talaga namin binibigay yung best namin. Ginagawa lang namin kung ano yung kaya at gusto naming gawin, but we're not actually doing whatever it takes to give them the best life. Kasi nga, ang mindset namin nung mga panahon na yon, bata pa naman sila.
And alam niyo nung nangyari yun, doon ko na-realize na kung sa bata nga nangyari, what more sa matanda, doon ko na-realize na hindi po natin alam kung anong mangyayari. Sabi ko nga kanina, hindi po natin kakampi yung panahon. So ang tanong, kailan mo gusto na mabago yung buhay mo? Kailan mo gusto na dumating yung panahon, 'di ba? Mabigay mo sa anak mo yung magandang school. 'Di ba mabigay mo sa kanila yung kailangan nila. Yung tipong pag nag-mall kayo, sino dito yung may mga anak, 'di ba? Yung tipong pag nag-mall kayo, yung anak mo umiiyak, naglulupasay kasi gusto ng laruan, yung hindi mo kailangang mindsetin yung anak mo na bad 'yan. 'Di ba isipin mo pati laruan nasisi mo pang masama kahit na laruan lang yun. 'Di ba gano'n ang magulang, "Bad yan anak." 'Di ba? Kailan mo gugustuhin na paglalabas kayo ng pamilya mo hindi ka nakatingin sa presyo. Hindi ka nakatingin sa kanan kasi ang tinitingnan mo kung ano yung gusto mo, hindi yung kaya lang ng budget mo. Yung mga panahong ganito, yung hindi ka kinakabahan, 'di ba? Kasi alam mo na hindi mo kailangan ng relief goods kasi alam mo that you have the means. You have the means for yourself and you have also the means of helping other people, especially in times of calamity. 'Di ba yung panahon na madami kang options kasi po I'm a believer na 'pag wala kang pera, yung options mo limited, eh. 'Di ba? 'Pag wala kang pera, Tama. 'pag may pera ka madami kang choice. I experienced that nung nanganak po ako sa unang anak namin dahil wala kaming pera, walang panggatas, walang pang-diaper, walang pang-vitamins. Nangyari po sa akin, 7-month-old, zero breathing po yung anak ko. Kilala niyo po si Dagul Mura? 'Di ba gano'n po siya kaliit, lumaki sa tiyan ko kasi nga po walang vitamins. Araw-araw ba naman itlog ang ulam namin. Iba't ibang luto ng itlog kinakain namin, 'di ba? So, alam mo yun, minsan menudo, minsan kalderetang itlog, hindi lang po sunny side up, lahat ng klase ng luto. Alam mo, nung mga moment na yun, those were the times that I kept asking God, Lord, bakit? Pero alam mo yun, just like yung kwento kanina na sa Juan Mada Salim, di ba? In connection na, di ba parang sa dulo sinabi doon na, alam mo anak, minsan tinatanong natin si Lord. Sometimes you keep questioning God, bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit sa akin? Bakit sila ganito? Bakit ganito? Sometimes, pag nandun na tayo sa moment na mahirap, 'di ba? Umaabot tayo sa moment na kina-question natin si Lord. Lord, bakit? Bakit hindi ko pa makuha yung break? Lord, bakit ganito? Pero sometimes, nakakalimutan natin i-ask yung sarili natin, bakit nga ba? So, alam mo, today, nandito ka, 'di ba? Alam ko, nandito ka ngayon kasi gusto mong mag-grow. Tama ba? Guys, mas gusto ko nagamit kayo, Yes, ha? coach. Yes, Coach. coach. Yes, coach. Yes, coach. Alam ko, nandito ka kasi gusto mong mag-evolve, 'di ba? Gusto mong maging successful, 'di ba? Yes, Sa Yes. na ginagawa natin. So, Yes. totoo lang po, alam nyo, ang success, it is not just about being famous, it's not just about being rich, it's not just about being viral, 'di ba? Kasi iba-iba na po ang definition ng success talaga right now, eh. But for me, ang success, it's all about becoming someone na naging proud ka sa sarili mo. Kasi alam mo na ginalingan mo while making impact sa ibang tao. Ang tanong, paano mo magagawa 'yun? 'Di ba? Sometimes, a lot of people, kahit ako sa sarili ko, pag binabalikan ko yung sarili ko nung mga moment na hindi pa kami Spartans Elite. At nung mga moment na nag-Spartans Elite kami, na bigla kasi grabe po yung story namin dun, eh. From alam mo RM yan kasi pareha kami ng team dati. That month, wala talaga kaming income. February 2019, pagdating ng March, 'di ba? Biglang tag 300,000 income namin ni Coach Sian. After 5 months, tag 1 million na yung income namin. But you know, every time na binabalikan ko siya, every time na kahit ngayon, iniisip ko yung mga moment na bakit yung buwan na 'to ang lakas ng income ko. Alam mo, most of the time, ang pinaka nakikita kong difference is the daily habits or yung routine na ginagawa natin, 'di ba? Kasi sabi nga, maraming tao, they want to be successful. Pero real talk lang, sabi nga, 'di ba, yung daily habits, it will either build you or break you. Minsan yung mga maliliit na bagay na akala mo walang epekto, yun talaga yung game changer, eh. 'Di ba sabi nga pare, your future is hidden in your daily routine. It's not what you do occasionally na babago ng buhay mo, kundi yung mga bagay na ginagawa mo consistently. 'Di ba? Yes. So, Yes, people, coach.
A lot of people, kahit naman kayo kanina, pag tinanong kayo, sino dito yung gusto mga bagong buhay mo? Lahat naman tumataas ng kamay. Sino ba namang ayaw? Di ba, hindi ka man magtaas ng kamay, alam mo sa puso mo na gusto mo. Pero sabi nga, 'di ba, yung future natin, nasa daily routine natin 'yan eh. Hindi yung mga bagay na minsan kasi pag biglang gusto mo, okay, gagawin ko 'to ngayon. Hindi siya yung mga bagay na gagawin mo lang dun sa mga moment na nasa feeling motivated, 'di ba? May mga ganun sa Facebook, feeling motivated. May mga moment na you're feeling motivated but it's not the thing na ginagawa mo during those time na motivated ka, nababago ng buhay mo, kundi yung mga bagay na ginagawa mo consistently. 'Di ba? Ang problema po kasi, a lot of people, akala nila ang success nanggagaling yan sa mga malalaki, mga dramatic moments, 'di ba? Pero in reality po, ang success nanggagaling po yan sa mga small, quiet decisions na ginagawa po natin every single day. 'Di ba? Sabi nga parang yung simpleng ano lang yan yung kunwari, nag-i-snooze ka ng alarm clock. 'Di ba? Nag-alarm ka, sabi mo, tomorrow, gigising na ako ng 8 a.m. 'Di ba? Kasi magbabasa ako ng libro, mag-exercise ako. Pero pag dumating na yung moment, nag-a-alarm na yung phone mo, ini-snooze mo. 5 minutes. Tapos pangalawa, 5 minutes, snooze ulit. Pag mga pangatlo, pang-apat na hindi ka na, i-stop mo na siya. 'Di ba? Tapos magugulat ka, nagising ka 10, 11 na. 'Di ba? Tapos buong araw, nag-scroll ka lang ng TikTok, ng Facebook, 'di ba? How do you expect big dreams to come true? Sabi nga po ni James Clear, ano to isa sa mga nabasa ko 3 days ago. Sabi niya doon na hindi ko na tumatak. Sabi niya, you do not rise to the level of your goals. Hindi ka daw nag-rise sa level ng goals mo. Pero nagfo-fall ka to the level of your system. Ulitin ko, you do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. And alam nyo, yung tinatawag po na system doon, it is your habits. Your habits are your system. So, alam mo yun, every day, lagi mo dapat tanungin yung sarili mo, what do my current habit says about the future na kine-create ko? 'Di ba? Kung ikaw, tingin mo, yung habit ba na meron ka ngayon, kung i-a-align mo siya sa future na magkakaroon ka, tingin mo ba maganda na? O meron pang mas igaganda? 'Di ba? Sabi nga, if you want a better life, hindi ka mag-iintay ng breakthrough kasi marami ganun Hinihintay ko na lang yung break ko, hinihintay ko yung breakthrough ko, darating din yan. If you want a better life, you don't wait for breakthrough. Pero ang gagawin mo, you create a better routine, 'di ba? Alam mo yung mga Correct. powerful habits lang na kasi yung habits mo yan yung magde-dictate ng future mo. Kaya nga tayo may 90 days, 'di ba? Ang 90 days nga it is built to create your habit Yung simple lang na lalo na sa mga full-timer, wala ka namang trabaho, gumising ng maaga, you are already creating your habit, 'di ba? Kasi marami, gusto mong kumita ng malaki, pagising lang, di mo. Pero pag may trabaho ka, gigising ka sa ayaw at sa gusto mo kasi magagalit ang boss mo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko po, alam nyo, sometimes in our business, advantages are being your disadvantages. How? Kasi sometimes, 'di ba, anong pinagmamalaki mo sa prospect mo? Dito, hawak natin yung oras natin, tama? Dito, wala kang oras dito. That's true. That's the advantage of our business. However, a lot of people, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, 'di ba? Masyado na nilang tinitake advantage. Sabi nga you cannot have financial freedom, you cannot have time freedom if you don't have financial freedom. Correct. Tama. Di ba? Nagsisimula Tama. boss dito, hawak ko oras. Kaya paano mo makukuha yung goals mo? Sa umpisa pa lang, yun na yung mindset mo. 'Di ba? Bakit sa trabaho? Kahit may sakit ka. Ngayon nga, isipin mo. 'Di ba? Ang dami nagjo-joke cancel ang bagyo. Malakas ang trabaho. Yung tipong, ngayon, baha sa Yes. Tama Baliktad na. ang hirap pumasok. Totoo lang, 'di ba? Swerte yung ibang mga teachers kasi walang pasok. Pero yung ibang mga nagtatrabaho, especially sa mga malls, public establishment, restaurant, alam mo yan, may pasok pa din yan. Yung tipong papasok ka ng fresh, paglabas mo ng bahay mo, fresh ka pa.
Paglusong mo, basa na yung sapatos mo, nakatsinelas ka, ilulusong mo yung sarili mo. Ang hirap pang sumakay kasi ang dami ngayon hindi na mamasada. Ultimo mga angkas, mga Grab ngayon, kahit mga jeep, konti lang ang mga nakikita mo sa kalsada kasi ayaw din nilang tumirik sa baha, 'di ba? Yung everyday kanina nga may kausap akong member, sabi niya, "Coach, game na talaga. Gusto ko na kumita ng malaki." Sabi ko, "Bakit? Ano nangyari sa'yo?" "Coach, pagod na akong mag-swimming araw-araw." Araw-araw daw siya nagsi-swimming ngayon kasi baha. Sabi niya, "Coach, isipin mo 5:00 uwi ko, sa sobrang traffic, walang masakyan, nakakauwi ako ngayon 9 PM, 10 PM na." Alam mo yung, bakit sa trabaho, kahit na gano'n, papasok ka talaga, 'di ba? Bakit gagawin mo 'yun? Kasi alam mo Correct. na may boss ka. Dito Mm. walang boss, but you have a leader that will guide you. And sa trabaho, kaya may oras yung trabaho mo, kasi it's part of your discipline. Isipin mo, empleyado ka, walang oras yung trabaho mo, papasok ka lang 'pag gusto mo. Tingin mo ba may matatapos ka? 'Di ba wala? Eh, siyempre, bakit ka papasahuran ng kumpanya mo kung wala kang natatapos? Same with our business, bakit ka bibigyan ng malaking tseke ng negosyante, ng JC, kung wala ka ding natatapos, wala kang ginagawa, wala ka ding nalalaan na oras sa business na ginagawa natin, tama? So, alam mo yun, sabi nga ang negosyo po natin, ito yung pinakagalante sa mga masipag, pinakakuripot sa mga tamad. 'Di ba? Yes. Tama. Lagay ka ng blank check dito Marilu Mendoza. Blank check PDC. Ikaw na bahala magsulat pagkano gusto mo at anong date. Grabe. Pero nakadepende yan Thank you kung po. kunin. Nakadepende yung amount sa trabahong ibibigay mo. Kaso ang tanong, 'di ba? Kung gusto mo makuha yon, yung simpleng habits lang, 'di ba, na magbigay ka ng time sa negosyo, hindi mo magawa, paano na? A lot of people, they are so busy making a living, 'di ba? That they forget to live. Sa sobrang busy nila, minsan yung priority natin nawawala, 'di ba? Minsan hindi mo alam saan mo ibubuhos yung oras mo. Alam niyo, a lot of people fail not just in our business but in life. Because most of the time, marami pong mga tao hindi nila alam kung ano yung mga dapat nilang i-priority. 'Di ba? Correct. Ano yung dapat mong i-priority? Ano ba yung mga dapat mong gawin, 'di ba? Sabi ko nga kanina, yung simpleng pagising ng maaga, kung full-time ka naman, lagyan mo ng oras yung sarili mo sa business. Yung kahit wala kang boss dito, ang mindset mo muna, lalo na sa full-timer, ang mindset mo dapat empleyado ka. Kung part-time ka, dapat ang mindset mo, hindi mo to extra income. Dapat ang mindset mo, part-time job mo to or extra job mo to. Yun talagang may oras ka. Di ba pag may extra job ka, kahit naman napagod ka sa trabaho mo, after, papasok ka din kasi alam mo may commitment ka eh. Tandaan mo, every time you give time in your business, you are not committing to your mentors. Kasi a lot of people, mali po yung perspective nila. Akala nila, nagko-commit sila, 'di ba, sa coach nila. Hindi, nakapagsabi kasi ako kay coach, aatin ako mamaya eh. Hindi, nakakahiya kasi may message ako ni coach eh. Marami po nagfe-fail kasi ganun ang mindset. Kasi sabi ni coach, tandaan mo, ang kailangan mong kumitan is not your coach, but yourself. Kailangan mong kumitan yung sarili mo. Kailangan mong kumitan yung pangarap mo. Diba? Correct. So, Yes. start creating a habit. Mag-commit ka sa sarili mo. Anong habit yung i-create mo? Habits that will make you better. Gumising na every day. Ano ba naman yung kahit 10 minutes lang, di ba? Si Coach J, laging sinasabi sa atin yan. Magbasa ka ng mga books, leadership books, inspirational. Hindi ka mabasa, nood ka ng YouTube, 10 minutes, di ba? Learn every day. Dapat pinupush mo yung sarili mo na may natututunan ka. Kahit mga short form knowledge lang, importante everyday learn something new. 'Di ba, coach? Pwede mo ba akong turuan sa ganito? Coach, pwede mo ba akong turuan sa ganito? Galawin mo yung katawan mo, move your body kahit stretch lang. 'Di ba, alam mo, pag consistent ka with your habit, you're already separating yourself from 90% of the crowd. Kasi in reality, alam mo na in population in the world, 'di ba sabi nga, less than 10% lang ang mga kumikita, yung mayaman talaga eh. But yung moment lang, 'di ba, na inaayos mo yung habits mo, 'di ba? Kasi wala namang ibang nakakaalam ng habits mo kundi ikaw lang eh.
'Di ba pwede mong sabihin kay coach mo, tinanong ka, "Uy, kamusta ka na? Cardinal Thorns." 'Di ba? Tapos sabi ni Coach Eden sa'yo, "Kamusta ka na?" Sabi mo, "Eto coach, namomrospect po ako today. Eto coach, hataw po ako today." 'Di ba? You can say that to your coach, 'di ba? 'Di ba totoo naman, 'di ka naman nakikita ng coach mo, pwede maniwala sa'yo si coach, "Okay, sige, good luck sa hataw mo. 'Pag ano, tulungan kita." 'Di ba? Pwede mo sabihin yun, kahit na wala kang ginagawa. Pero always remember that there is someone above na nakikita yung trabaho na ginagawa mo, yung consistency, yung effort na binibigay mo sa negosyo. So, alam mo yon, kailangan maging consistent ka for being better, creating a better habit, 'di ba? So, guys, tandaan mo, success is hidden in your daily activity. So, lagi mong tanongin ulit yung sarili mo, yung ginagawa ko ba ngayon, papalapit ba ako o papalayo ako sa goals ko? Kunwari humilata ka, lalo na ngayon, ay sarap, 'di ba? Lalo yung outfit natin, ang sarap ihiga nito, 'di ba? Tapos nakakumot ka, naka-aircon, tapos na ganit, ay ang sarap talaga, 'di ba? Pero alam mo yun, every time na may ginagawa ka, dapat tanong yung sarili mo eh, wait lang, ginagawa ko ba na to, papalapit ako sa goals ko o papalayo? And alam mo kung anong answer that. And alam mo, pag nalaman mo yung right answer, with the awareness, di ba, importante yung awareness eh. From that awareness, dyan magsisimula yung action mo. And at the same time, sa akin guys, if you want to get your goals, importante na mag-grow ka. Di ba? Importante ba na mag-grow ka? Sige nga, admit nga. Yes, Importante coach. ba na Yes, coach. Coach. Yes. Coach. Yes, coach. alam niyo po yung iba, maraming mga tao, they are afraid of growth. Meron akong isang member down the line na nakausap. Sabi niya, "Coach, parang natatakot kasi ako sa growth eh. Parang feeling ko, pag nag-grow ako, syempre pag gumaling ako, magkakaroon ako ng responsibility." Basically, she's afraid of responsibility. Alam mo, sabi ko sa kanya, growth isn't just about getting better kung anong ginagawa mo eh. It's not just about getting better at your craft, but it's all about becoming a better human. 'Di ba? Yes. Yung magiging mabuting tao ka, nagiging mas maayos ka, 'di ba? Naggo-grow ka na nun, it means being uncomfortable. 'Di ba? Kasi sabi niya nga kay coach, kasi magkakaroon ako ng responsibility, but that's growth, 'di ba? Tandaan mo, pag ang ginagawa mo lang yung mga bagay na komportable ka, ibig sabihin hindi ka nag-grow. Pag umabot ka sa moment na feeling mo nahihirapan ka sa ginagawa mo, dapat maging masaya ka kasi nag-grow ka. Meron ba dito yung parang nararamdaman mo minsan nahihirapan ka? Nag-i-invite ka, nahihirapan ka, naglalatag ka, medyo nabubulol, nahihirapan ka, nagko-try ka mag-closing, nahihirapan ka. Meron bang ganun dito? Yes, coach. Yung tipo ngayon, nasa training ka, dapat tulog ka na, nahihirapan ka, Yes, coach. pero nilalaban Yes, ka. coach. Alam mo, Yes. growth. 'Di ba? Yung mga bagay na hindi ka komportable. Sometimes ang growth, 'di ba? Yan yung mga pinaka-uncomfortable, minsan pinakamasakit, pero yan yung pinaka-powerful process dadaraan sa para maging better ka. 'Di ba? Alam niyo po ang growth Yes. gulo, 'di ba? May times na parang feeling mo parang walang nangyayari. 'Di ba? Pero trust me, growth is happening even sa mga slow seasons. Yung feeling mo minsan parang nahihirapan lang ako, napapagod ako, walang nangyayari. Akala mo lang walang nangyayari. Tama eh. Nakikita, gumagaling ka na. 'Di ba? Ngayon, naglalatag ka, nagtatry ka mag-invite, wala kang ma-invite. Pero paulit-ulit mong ginagawa, akala mo walang nangyayari, pero hindi mo napapansin na ma-master mo na pala. Akala mo lang walang growth na nangyayari. Yes. It's already happening. Let's go. Tandaan mo ang growth po. It doesn't feel good at first. 'Di ba? Yung growth, ano yan eh, parang sa Correct. pakiramdam, isipin mo, dapat ngayon pwede namang tulog ka na. 'Di ba? Kaso wala eh, gusto mo maging successful eh. 'Di ba? It doesn't feel good at first. Yung tipong, 'di ba, dati, ngayon tulog ka na, dapat pag uwi mo, ganito na lang ginagawa mo, pero ngayon nagnenegosyo ka. 'Di ba? Yung tipong nag-invite ka, na-reject ka, 'di ba? Growth doesn't feel good at first. Pero tandaan mo ang growth, it means facing your fears. Yung mga bagay na takot kang gawin, takot kang magsalita, 'di ba? Ayaw mo humarap sa tao. Minsan nga ultimo pag-on ka, natatakot ka, 'di ba? It means growth is Tama. facing your fears. And growth is also about admitting that you don't know everything. Kasi Tama sa eh. natin, one of the
Bakit maraming magagaling sa labas, they are highly successful outside the network. Sa profession, career na pinili nila, they are very successful. But most of the time, those successful people, tendency sila yung pinaka nagfi-fail sa ganitong industriya. Because sometimes, sila yung mga tao na ayaw nilang mag-grow in this field kasi ang akala nila, alam na nila lahat. You know, growth is all about admitting also that you don't know everything. Yung nagsisik ka, Coach Daniel, hindi ko kasi alam kung paano gagawin 'to, eh. Puwede bang magpaturo, Coach Arlene? 'Di ba? Coach Eden, paano ba ako mas gagaling na leader dito? Coach Leah, paano ba ako matututong mag-close ng deal? Alam mo yung mga simpleng nagtatanong ka, ang tawag po diyan growth, kasi maraming mga tao takot magtanong. Magtatanong lang, akala mo mali yung tanong nila, tandaan mo wala pong maling tanong. Itanong mo lang 'yan. Paano mo malalaman yung sagot kung 'di ka nagtatanong? 'Di ba, tandaan mo ang mga Correct. kaya nga tinawag yang coach, they are coach for a reason. Nandiyan diyan para tulungan ka kasi minsan, Yes. ang mindset mo naman, 'di ba? Oo, humble ka nga, alam mong 'di mo alam. Ang kaso nga lang 'di mo inaksiyunan kasi baka busy si coach, 'di ba? Eh, kasi coach, wala kasi ako ito pa madalas, coach, kasi ayoko nang dumagdag pa sa isipin. May aso, 'di ba? Pakimute po. Guys, pakimute yung aso. Pumapala. Pumapala yung aso. Sorry, Ay, yung pumapala aso, yung aso. Sabi ng aso, tama. Tama eh. Alam mo, yung mga ganun sasabi ko kanina na yung iba, coach, ayoko na kasi dumagdag sa isipin mo eh. Paano mo naman nasabi? Paano kung wala namang ginagawa yung coach mo? 'Di ba? Yung growth, it also means you are seeking, 'di ba? Paano ka ba mag-grow? Tandaan mo, ang growth, pwede mo yan makuha. May mga growth ka na makukuha na ikaw ang gagawa sa sarili mo, 'di ba? Pero may mga growth na madaming tao ang makakatulong sa'yo, especially yung support group na meron ka dito. Growth is also about, 'di ba? Yung kahit nare-reject ka na pero nagso-show up ka pa din. 'Di ba? Yung kahit nandiyan ka, nandiyan ka pa din, 'di ba? Kahit na yung pain mo, sinabi sa'yo, sasali sa'yo, pero nandiyan ka pa din. 'Di ba? Sabi nga growth isn't easy. It's not the best thing in the world kasi sometimes, 'di ba, it doesn't feel good pag nagsisimula ka. Pero here's the thing. Tandaan mo, comfort zones never create champions. Ang comfort zone, walang nakikreate na champion yan. So, mamimili ka lang. Do you want to be a champion? 'Di ba? And get out of your comfort zone? Or just live the life that you are comfortable, 'di ba? Yung life lang na kung nasaan ka lang ngayon, 'di ba? So, kailangan pinu-push mo yung sarili mo na nag-go-grow ka, mag-ask ka ng feedback, i-face mo lahat ng weakness mo, maging open ka sa change. Tandaan mo, ang growth hindi po yan nangyayari ng aksidente lang. Ang growth, it's a decision every day. Ang growth, yan yung bagay na dinidesisyonan mo araw-araw. Yes. Sa sarili mo na mag-grow ka, mag-improve ka, mag-level ka, and never settle for less. 'Di ba, tandaan mo 'pag hindi ka nag-grow, ibig sabihin you are just repeating. Parang sinabi ni Chris kanina, 'di ba? Maybe she's growing in the work, nama-master niya yung trabaho niya, 'di ba? Pero yung growth na paniguradong hinahanap mo sa sarili mo, Chris, you are not being comfortable. That's why you want to get out or add another basket of income. Eh, sabi nga, di ba, pag hindi ka nag-grow, ibig sabihin paulit-ulit yung ginagawa mo. Pag paulit-ulit na yung ginagawa mo, walang growth yan. And it's time na dapat lagi mong nililevel up yung sarili mo. Huwag kang matakot mag-evolve, di ba? Handaan mo, nandito ka sa negosyo para mas lalo kang gumaling, mas lalo kang lumakas, para mas lalo kang mag-grow. Para pag nag-grow ka, tandaan mo, lagi nga sinasabi ni Coach Sian, 'di ba? Na maraming tao, they are failing kasi ang una nilang hinahabol, bakit si ganito may kotse na, kailangan may kotse ako. Bakit si Grace, ng Cardinals, 100,000 yung income, dapat ako 100,000 din yung income. Most of the time, a lot of people, bumabagal sila sa resulta nila kasi ang hinahabol nila yung resulta. Tandaan, Yes, tama po. ang resulta, yung malaking bahay, yung kotse na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung income na gusto mo, tandaan mo byproduct lang yan ng growth mo. And pag umabot ka sa moment, minsan naisip mo na bakit hindi ko pa nakukuha to. 1 month na ako, 2 months na ako, syempre bago ka pa lang. Pero alam mo yung, parang wala kang nagiging progress. Ask yourself, 'di ba? Are you growing? Tandaan mo, in growth naman, hindi naman to kailangan na pag sinabi ni coach mo, mag-grow ka na, kailangan from level 1, 100 ka agad. Hindi.
tandaan mo, ang importante is you are progressing. 'Di ba? Importante that you are progressing. Sabi nga progress over perfection eh. Importante every single day, alam mo na mas nagiging okay ka. You are becoming a better version of yourself every single day. And sa akin, kailangan guys na if you want to have that break, kailangan maging consistent ka lang sa ginagawa mo. 'Di ba? Let's be honest, sabi ko nga po last Saturday eh. Hindi ka laging motivated. Totoo? Tama, hindi? Hindi ka laging motivated. 'Di ba? Tama. May mga days na tamad ka talaga. 'Di ba? May mga araw na pagod. Correct. May mga Yes, araw na wala ka sa mood. And that's normal, 'di ba? Yes. Anyone can be motivated for a week. 'Di ba? 'Di ba may mga gano'n, yung parang ngayong linggo motivated, next week wala na. Minsan pag Lunes motivated, this week I will start the week right, 'di ba? Tuesday wala nang gana. Anyone can start something, pero very few people finish what they started. Tandaan nyo, ang mga real winners po sa buhay, they are not the ones who did the most in a day. Hindi sila yung pinakamaraming ginawa sa isang buong araw. Yan po yung mga tao, ang mga real winners, they are the ones who did the right thing over and over again, especially when no one was watching. 'Di ba? Sabi ko nga po kanina may mga araw na pili mo, pagod ka, 'di ba? Tinatamad ka, unmotivated ka. Pero alam nyo sa mga moment po na yon, discipline must carry you. 'Di ba? Dapat ang tumatakbo sa'yo, discipline eh. Kaya kung tatanungin mo, ano bang mas okay coach? Motivated ako, disiplinado. Dapat disiplinado ka. Kasi yung motivation, nawawala talaga yan eh. Pero pag ikaw disiplinado ka, 'di ba? Kahit anong bagyo yan, 'di ba? Kahit masarap humiga, kahit masarap magpahinga ngayon, mag-cuddle weather, masarap makipag-hugging-hugging ngayon sa partner mo kung wala kang kahag. Una na lang, 'di ba? Pero kaya mo yun, this is the times that you need to discipline yourself. Dito po papasok yung tinatawag na disciplines, 'di ba? And at the same time, dito po papasok yung tinatawag na consistency na, alam mo yon, kahit small steps lang, basta tuloy-tuloy-tuloy. 'Di ba parang pagtututbrush, 'di ba? Pag nagtututbrush ka, hindi mo naman iniisip na kung magtututbrush ka, ginagawa mo na lang siya everyday. 'Di ba? Ganun din dapat yung habits na ginagawa mo para mag-lead sa success mo. 'Di ba? Hindi yung parang katulad ng workout, pag January ginagawa, 'di ba? Pag February, March, next year na ulit. 'Di ba? So, consistent, kailangan lagi kang maging discipline sa sarili mo. Ang tanong, paano mo didisiplinahin yung sarili mo? 'Di ba? Ay yung disiplina, tandaan mo, that's something na hindi po namin pwedeng ituro sa'yo. There are skills that we can teach you. We can motivate you by words, 'di ba? We can inspire you, but we can never discipline you. Because after all, 'di ba, hindi mo kami magulang. Minsan nga kahit magulang hindi madisiplina ang anak eh. 'Di ba? Because ang discipline, magsisimula yan hindi sa ibang tao kundi sa'yo. Paano mo didisiplinahin yung sarili mo sa mga moment na tinatamad ka? Paano mo sisiplinahin yung sarili mo sa mga moment na pagod ka? Gusto mo magpahinga, may Saturday centering, ayaw mong umattend. Kahit wala ka namang ginagawa. May meeting ngayon, 'di ba? Kunwari may meeting, pinatawag ka ni coach mo, nagdahilan ka. May nag-inquire sa'yo, hindi mo muna pinansin. May latag ka, kinancel mo, 'di ba? Ang tanong, 'di ba, during those time na hindi ka okay, paano mo didisiplinahin yung sarili mo? Tandaan mo kung gusto mo ng long-term result, dapat long-term din yung commitment na meron ka. Hindi pwedeng inspired ka lang kapag feel mo. 'Di ba? May mga gano'n eh. Inspired lang sila pag feel nila. You gotta show up every day, even when it's boring, even when it's hard. 'Di ba? Tandaan mo, ang discipline, sabi nga, ang discipline daw sexy yan, 'di ba? Kaya nga may mga nagji-gym, pansinin mo, sexy, maganda ang katawan, macho. Sabi nga, discipline is sexy mga best, 'di ba? 'Di ba? Yan yung kahit natahimik ka lang, pero yan yung nagbibigay talaga ng resulta, yung disiplina. Kaya nga si Coach Sian ngayon, lagi niyang sinasabi sa akin na kung paano daw niya, pag nakakakita daw siya, may pinapakilala daw sa kanya ng mga negosyante or may mga binibuild up daw sa kanya na, halimbawa, mga network leaders din. Usually, dati, ang una nating gagawin, papakinggan muna natin sila, 'di ba? Si Coach Sian, ngayon, sabi niya, ang una niyang tinitingnan muna katawan. Kasi doon niya nakikita kung gaano kadisiplinado yung leader. And which is true, kasi
if you're gonna ask me who is the most disciplined people in Spartans Elite, actually not just in Spartans Elite but in the whole JC, I can say that it's Coach J, Coach Kat, and 'di ba? And Coach Cian Cueva. Sama ba? They are most disciplined. 'Di ba? Yung tipong sabi ko nga kanina pagkagising ko, saan ka pupunta? Naka-busy Coach Cian, magji-gym daw siya. That's discipline. Yung kahit ayaw mo, masarap humiga, pero nandiyan ka pa rin kasi meron kang gustong mangyari sa buhay mo. Kasi gusto mo na magkaroon ng break, 'di ba? Para sa pamilya mo. So guys, alam mo 'yon, kailangan focus ka lang din sa ginagawa mo. Tama ba na kailangan mo mag-focus? Sige nga. Yes. Yes Yes. po. Coach! Yes po. Coach. Salamat po. Salamat. Thank you. Yes po. Coach, yes, coach. Paano po mag-focus? In a world na madami pong distraction, paano daw mag-focus, no? In a world na marami pong distraction, ang focus minsan ang hirap. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, parang ang successful people, hindi naman sila yung mga tao na ginagawa nila lahat, eh. Ang mga successful na tao po, yun yung mga tao na nagpa-prioritize and they do what only matters. 'Di ba? Kasi sometimes tayo ang hirap makapag-focus 'pag distracted ka. So always protect your time. Tandaan mo, Tama. kailangan i-eliminate mo yung mga bagay na hindi nagse-serve sa vision mo, yung mga bagay na hindi naka-align sa vision mo, sa goals mo. Tandaan mo, every yes, 'di ba? Minsan, kunwari, sa trabaho lang, di ka makahindi. Kahit na hindi mo trabaho, pag pinakiusapan ka, gawin mo to. Kahit na alam mong kailangan mong umuwi. Minsan, birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, birthday ng magulang mo. Minsan, may sakit ka na, pwede ka namang humindi. Pero ikaw, yes, yes, yes. Diba? Alam mo yun, sometimes, diba, every yes na sinasabi mo is, alam mo yun eh, every yes na sinasabi mo, nagpaka kang nagno-no into something na mas powerful. Every time na hindi mo napaprioritize, ano bang mas importante sa'yo? Kasi minsan, may mga moment na dapat big break mo na, may naset ka. Kasi ang pasok mo sa work, syempre tayo naman, di naman natin sinasabing i-ditch mo yung work mo because it's also your responsibility. Halimbawa, ang trabaho mo 8 to 5. Tapos, na-invite mo ng 6 p.m. kasing lupit ni Eden Cabanal, Coach Eden Cabanal. Yung 8 p.m. mo, ang na-invite mo naman kasing lupit ni Coach Daniel Malikdem. Tapos may bonus ka pang 10 p.m. kasing lupit ni Coach Jillian, 'di ba? Yun yung mga guest mo sana for that day. Ang kaso nga lang, because you don't know your priority, nung pinakiusapan ka, 'di ba, na, uy, OT ka naman ngayon. Para may kasama ako dito. O kaya, kahit hindi sa trabaho, 'di ba? Sabi nga, when we say distraction, inaya ka ng kaibigan mo, 'di ba? Me, birthday ko ngayon. Punta ka naman dito. Sumat-shot tayo. O kaya kain tayo dito. Date tayo dito. Uy, magganito tayo. Yung pag nayaya ka ng crush mo. Charot, di ba? Talagang go na go ka na agad, mga kaibigan mo. Go na go na go ka na agad. Even when it means na may makakancel kang mga importanteng bagay. 'Di ba minsan may mga ganun eh, hindi mo alam kung anong priority mo eh. Minsan may training, dapat may training, 'di ba? Eh kaso nga lang, ay kasi ganito eh, magpapaganito ako, may pupuntahan akong ganito, kahit na hindi naman importante. 'Di ba? So tandaan mo, every time you say yes sa mga bagay na alam mong hindi naka-align sa vision mo, you are saying no to something powerful, which is yung mga bagay na gusto mong ma-achieve in life. Tandaan mo, focus is all about how you go deep into something, hindi wide. Kasi maraming tao, they're multitasking. Gusto nila, akala nila success is all about madami kang nagagawa, madami kang kayang gawin. 'Di ba? Pero tandaan mo, para makuha mo yung success na gusto mo, kailangan mas makapag-focus ka, kailangan mas deep ka sa isang bagay na alam mo yun, magawan mo talaga ng oras, mabigyan mo ng oras, especially yung negosyo natin. Kasi lalo na, naniniwala ka ba na kaya mo kumita ng malaki dito? Naniniwala ka ba darating ang time yung kinikita ng mga coaches mo, kinakita ni Coach Jay, Yes. kinikita namin Yes, darating. coach. Yes! Coach. Sa gawin mo, kailangan mag-focus ka eh. Wala siyang pagkakaiba. Sa halimbawa, yung kapitbahay mo, nakita mo, sa bintana mo na naghukay, 'di ba? Nag-iwan ng 20 million sa bakuran niya. Tapos umalis na, hindi nagpakita. Nakakita ka ng notes kung sino makahanap ng pera kanya na alam mo sa nakalagay.
Gaano ka ka-focus magbungkal? 'Di ba, so you are so focused, hindi mo nagugustuhin kahit uminom ng tubig. Kasi baka maunahan ka ng iba. You are so focused na kahit na yung itsura mo, kahit na pagod ka na, alam bakit? Kasi alam mo eh, nakita mo yung vision mo is powerful. Nakita mo mismo sa mga mata mo na dun yan nilagay yung 20 million pesos na pwedeng mapasayo. Ang tanong, ganun ka din ba sa goals mo dito? Gaano ba katindi yung vision na meron ka? Because at the end of the day, 'di ba? Ang focus kasi it requires clarity. 'Di ba sabi nga success requires focus. Pero ang focus nagre-require yan ng clarity. And yung clarity makukuha mo yan with the vision that you have. Ang tanong, naniniwala ka ba sa vision mo? Naniniwala ka ba na may mangyayari talaga sa'yo dito? 'Di ba? Yes po! Tama, yes. Maniwala ka, 'di ba? Maniwala ka na may mangyayari sa'yo dito. Yung dapat ganun yung feeling mo araw-araw, yung para kang nanalo sa loto tapos i-claim mo yung prize mo 2 days from now. Isipin mo gaano kataas yung energy mo nun. Parang hindi ka makatulog, 'di ba? Ang saya-saya mo kasi alam mo malapit na yung break mo eh. Kailangan ganun ka din. 'Di ba? Tandaan mo, we live in a world that's so noisy, so busy, sobrang daming distraction. Your phone alone can kill your dreams. 'Di ba? Your phone alone can kill your dreams, not because it's bad, but because it keeps pulling your attention in 20 directions. Minsan nga parang, halimbawa, okay, may cellphone ko, coach, mamamprospect ako. Dalawa pa lang nakamusta mo. Magulat ka na, sa Facebook ka na, may nag-notification sa'yo sa Facebook, nasa Facebook ka na, nasa Reels ka na. May nag-send sa'yo kaibigan mo sa YouTube, magulat ka na, ang dami mo na pala nasa-send, di ba? May nakita ka, suggestion, Netflix suggestion, no? Gusto pa naman mag-Netflix sa mga ganitong panahon, no? Ang gulat ka nun ka na eh. Because ang phone natin, sa sobrang daming website, sa sobrang daming pwedeng gawin sa cellphone, ang mga tao may entertain with just having a cellphone. Basta may charger, cellphone lang yan, entertain na yan eh. 'Di ba? So sometimes yung phone, pag hindi natin nagamit ng tama, your phone alone can kill your dreams. Lalo na pag na-distract ka. Dapat ikaw mismo hindi ka na-distract diyan, 'di ba? Ang daming noise sa mundo ngayon, 'di ba? Kahit ang daming mga drama, ang daming mga inggit, 'di ba? Lahat 'yan gustong kunin yung attention mo. Mga notification, 'di ba? Ang daming bagay, madaming distraction. Tandaan mo, all you need to do is to focus. Sabihin mo nga focus, 'di ba? Focus. Ano ba talaga yung mo, 'di ba? Bakit ko ba 'di ba tanong mo daw sa kanila, ba talagang goal ko? Bakit ko ba 'to ginagawa? Ano yung kailangan kong i-prioritize today? Every single day. Remind mo yung sarili mo, ano yung kailangan ko i-prioritize today? 'Di ba? Tandaan mo, where your focus goes, your energy flows. Bakit pansinin mo? Pag-uwi mo galing trabaho. Ito paki-listen. Bakit pag-uwi mo galing trabaho, pagod na pagod ka na? Kasi yung focus mo, nabuhos mo sa trabaho mo eh. Kasi sabi nga, where your focus goes, your energy flows. Dahil ang focus mo, na-focus mo lang sa kakatrabaho, pag-uwi mo, ubos na yung energy mo kasi doon nag-flow energy mo. Pero what if, 'di ba? Gawin mo yung trabaho mo pero yung pinaka main focus mo ilagay mo sa negosyo. Yung energy dito mas magpo-flows, 'di ba? And tandaan mo, where energy flows, yung result will follow, 'di ba? So kailangan pina-prioritize mo din. Siguro lastly, kung meron akong maibibigay na tip sa inyo, it is always the attitude of gratitude, 'di ba? Importante po na you are thankful, 'di ba? Yung puso mo, yung isip mo, yung katawan mo, you are thankful kasi being grateful, diyan mo po maa-attract ang blessing. Tandaan mo wala pong perfect, 'di ba? Or ang buhay mo hindi perfect, pero sabi nga it's all about looking at the brighter side eh. 'Di ba? Diyan po kami pinaka na-remind, there was a Christmas na sobrang na-remind kami ni Coach Sian. Yun yung Pasko na parang sobrang walang-wala kami. And alam niyo po, during nung Pasko po na yun na walang-wala kami, may sakit pa siya, pumunta kami ng Mercury Drugs noon. Nakabihis naman kami. Malungkot siya, buong Pasko, hindi siya masyadong nagkasalita kasi usually yan si Coach Sian, syempre, kilala niya naman yan. Party-party talaga yan. Talagang, little ball of sunshine to the crowd. Alam niyo naman, yun si Coach Sian, di ba? Pero that Christmas, I will never forget that, na nakaupo lang siya, tahimik lang siya. Kasi nga,
yun yung Christmas na parang wala actually meron naman, may handa naman, but it's not something na talagang parang ginugol namin ng time na yon. So that time, medyo may sakit pa si Coach Sian, pumunta kami ng Mercury Drugs. Ang malupit siguro dahil Pasko, medyo madaming sakado. Ang layo na narating namin, umabot kami ng bandang Santa Lucia Mall sa may Cainta. Medyo umabot kami doon kasi may malaking Mercury doon. Alam niyo, along the way, nang papunta kami doon, ang dami naming nakita sa kalsada during Christmas, nakahiga sa kariton, nakaupo lang. That time pa, parang medyo umuulan pa nung time na yon. Alam mo, parang doon kami naging nakimay na, alam mo, ang life talaga, it's all about being grateful eh. Kasi isipin mo nung time na yan, we are not complaining, but we are very sad. 'Di ba? We are so ungrateful na kahit papano may carbonara, may manok, may Shanghai sa bahay namin. 'Di ba? Kahit papano naman may naibigay naman kami regalo sa mga bata kahit na konti lang. Pero alam mo 'yon, dahil hindi kami naging grateful, ang bagsak ng energy din namin nung moment na yun eh. Pero alam mo na nung nagte-drive na siya, nakita namin yun. Doon kami nakimay na it's all about looking at, 'di ba? Yung pagtingin mo lang kung ano yung mga bagay na meron ka kaysa yung mga bagay na wala ka. Because sometimes hindi mo alam, yung bagay na meron ka ngayon, yun nga yung bagay na wini-wish ng ibang tao eh. 'Di ba? Tandaan mo, gratitude, hindi po perfect ang life na meron tayo, 'di ba? Meron at meron, pero tandaan mo kahit hindi perfect 'yan, meron at meron kang reason para maging thankful. 'Di ba? Isipin mo ngayon, umuulan, maraming bata nasa kalsada. Marami, walang masilungang giniginaw. Ikaw, sa oras ng bagyo, safe ka na sa bahay mo ka. 'Di ba that's enough reason for you to be thankful eh. Nahihirapan ka sa negosyo, feeling mo parang hindi mo pa siya ma-master, 'di ba? Enough na yung bagay na maging thankful ka that you are already part of the business. Na kahit papano you have the hope, you have the means para baguhin yung buhay mo. Kasi maraming tao sa labas, hindi nila alam. Wala silang hope. Paano mababago yung buhay na meron sila? Pero ikaw, 'di ba? Nandito ka na, kasali ka na. Yung iba nga gustong sumali, walang pang member eh. Minsan hindi ka grateful, meron kang isang member. Yung iba nga wala pang member eh. 'Di ba? Minsan di ka grateful, strong leg lang yung meron ka. 'Di ba? Yung iba nga wala kahit strong leg eh. Alam mo, it's all about, minsan kasi kahit nga sumigay ka ng 5,000, ang lungkot-lungkot mo. 'Di ba? Pag kumuha ka ng cheque, minsan kumuha ka ng cheque isang linggo, 5,000, 3,000. Paglabas mo ng claiming area ng cheque room, 'di ba? Yung claiming cheque ng office. Kung makatupi ka ng cheque mo, gabi, pagkapirma mo, tinupi mo agad eh. Ayaw mong may makakita. Di ba? Grabe ka makapagtago eh. Pero alam mo yan, it's all about being grateful. Tandaan mo, gratitude grounds you. Gratitude keeps your heart aligned and your mindset healthy. Tandaan mo, pag ikaw grateful ka, you operate abundance, di ba? And, kasi pag ungrateful ka, pansinin mo, ang dami mo nang nakikitang pangit. 'Di ba? Pag ungrateful ka, hindi lang sa buhay mo, minsan sa business. Pag ungrateful ka, minsan dami mo nakikita. Kahit sa coach mo, tandaan mo, there's no perfect mentors. There's no perfect uplines. There's no perfect team. Kahit maghanap ka sa iba't ibang kumpanya, walang perfect na company, wala pang perfect na grupo. Pero tandaan mo, na pag ikaw, 'di ba, even yung mga bagay na hindi perfect na appreciate mo. Kasi alam mo na ginagawa ang lahat. Sa abot ng makakaya, matulungan ka lang. Hindi man perfect. Hindi man magaling. Minsan sumasablay man. Lalo na pag tumatagal ka sa negosyo, minsan nararamdaman mo, 'di ba? Pag tumatagal ka sa negosyo, minsan tumatalas ka na, gumagaling ka na, good thing, mas nauunawaan mo ang mga bagay-bagay. And minsan, the more na mas nauunawaan mo yung mga bagay-bagay, the more na ang dami mong napapansin na. 'Di ba? Which is okay lang. Pero 'di ba? Kasi pag napansin mo 'yan, oh, parang mas magaganito, makakaambag ka sa grupo, that's okay. Pero yung tipong you are already being ungrateful na ang dami mo na napapansin, hindi mo na na-appreciate, nakalimutan mo na lahat. Yan po ang enemy ng success. 'Di ba? Kasi pag visit ka sa isa, pag hindi ka na grateful, ang dami mo na nakikitang hindi maganda eh. Nakalimutan mo na yung mga taon na
bago mo nakuha yung success mo, 'di ba? 2 years, 3 years, sino yung tumulong sa'yo, yun po yung wag na wag mawawala sa inyo. Kasi that's one thing that pinaka nire-remind po namin araw-araw yung sarili namin ni Coach Sian na kahit anong mangyari, 'di ba? Wala po kami ipagmamalaki sa Spartans Elite. Araw-araw, 'di ba? Sobrang nagpapasalamat po kami sa buhay na meron si Coach Jay. Araw-araw sa buhay, nagpapasalamat kami sa buhay na meron si Coach Kat, 'di ba? So, alam mo 'yon, everyday kailangan buuin mo ng gratefulness yung sarili mo. Tandaan mo, when things are falling apart, gratitude keeps you hopeful. 'Di ba? But when things are doing great, gratitude keeps you humble. Para at least, 'di ba, kahit umabot ka na sa moment na gumaganda na yung buhay mo, ngayon pa lang nire-remind ka na namin kasi naniniwala ka ba, 'di ba sabi mo nga kanina naniniwala ka gaganda yung buhay mo eh. Para bago Yes. ka alam mo na, 'di ba? That everyday, hindi lang po sa grupo natin, sa buhay mo na lang. Everyday pagising mo, ano ba yung you write down 3 things that you're grateful for today. Kahit yung simple lang nakapag-barley coffee ka, kahit simple nakapakinig ka ng music, may nangamusta sa'yo. Alam mo yun, everyday. Si Coach Jake, dyan din tayo, di ba, dyan din niya tayo pinupush, yung everyday magsulat ka ng mga bagay na grateful ka. And pansinin mo, pag ginawa mo yon sa umaga, magugulat ka, ang ganda ng buong araw mo. Totoo, sino yung mga naka-experience na nun, yung nakapag-try ka na, yung nagsusulat ka ng mga bagay na grateful ka? Diba? O, madami. Sige nga, unmute yung mga gumagawa. Naramdaman nyo ba? Yung totoo na pag Yes, Yes, Coach. Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. isipin mo, Coach. isipin mo, Yes, Coach. diba? Sabi mo magaan. Isipin mo, humahataw ka. Ganun ka kagaan araw-araw. 'Di ba? Isipin mo gaano kadami yung prospect na darating sa yung pain, magugulat ka na lang kung saan dumarating. Sabi nga 'di ba? A grateful heart is a magnet of miracles. It's a magnet of blessings, 'di ba? So, alam mo lahat ng bagay blessing eh. Yung may good health ka nga lang, blessing 'yan eh. Yung nandito ka ngayon, nakakapakinig ka, 'di ba? Blessing 'yan eh. Yung chances na meron ka mabago buhay mo, blessing 'yan eh. Nagkamali ka, natuto ka, that's also blessing. 'Di ba? Tandaan mo, when you're grateful, you attract more things to be grateful for. Pag grateful ka, mas maraming bagay na dumarating sa'yo na mas nakaka-grateful kasi positive energy yun eh. You are manifesting things with humility, 'di ba? Alam mo yung parang sa mindset mo, you're already abundant, 'di ba? So, gratitude is what grounds us. Ulitin ko, sabi ko nga po kanina eh. When things are doing great, gratitude keeps us humble. When things are falling apart, gratitude keeps you hopeful. 'Di ba? So, tandaan nyo, ang gratitude hindi po niyan ini-ignore yung reality. Kasi yung iba mindset, baka kakapag grateful ko, talagang mindset ko na lang yung sarili ko. Minsan may mga ganun, 'di ba? Hindi ko, ayoko namang mindsetin yung sarili ko na okay ako kahit hindi, 'di ba? Gratitude is not about ignoring reality. It is choosing to see what's still good despite everything. And 'di ba? And when you focus on what you're thankful for, you naturally attract yung mga blessings na mas magiging grateful ka. So sa akin guys, 'di ba? Everyday yung mga sinabi ko kanina, 'di ba? Maging grateful ka sa lahat ng bagay, i-focus mo yung energy mo sa bagay na alam mo magsusupport sa vision mo, sa goals mo, maging consistent ka sa lahat ng ginagawa mo, keep on growing, keep on doing a routine, 'di ba? Creating your daily habits. Maniwala ka, yung goals na gusto mo, Chris, 'di ba? Yung gusto mo makaalis ka na, yung maibalik mo ulit na maranasan ng pamilya mo, yung naparanas mo nung nagpopogo ka dati. Pero syempre alam mo ngayon, medyo imposible na ngayon 'yan. Dahil hinuhuli na sila Alice Guo, 'di ba? Alam mo 'yon, alam mo 'yon, yung bagay na gusto mong maparanas ulit sa kanila. Pero kaya pa natin lampasan. Hindi lang natin basta hahabulin, ipaparanas ko ano yung naparanas mo, Chris. Lalampasan mo pa yan. Basta gawin mo lang kung ano yung dapat gawin mo sa negosyo. And same for everybody. Kasi alam ko naman, hindi lang naman Chris ganun eh. Kayo ganun, 'di ba? So sa akin guys, 'di ba? Sa akin, wag niyong kakalimutan yung mga mentors niyo na kasama niyo mula umpisa, 'di ba? Mula umpisa nagsisimula hanggang dulo. Wag mong kakalimutan yung mga taong tumulong sa iyo, and at the same time just Yes. believe in the power of your dreams. Yes. Diba? Yes. Maniniwala
ka lang sa power ng dreams mo. Huwag kang maniwala, 'di ba? Kasi there's a lot of dream stealers, 'di ba? Tandaan mo, huwag kang maniwala pag sinabi nila sa'yo na hindi mo kaya. Tandaan mo ang isang bagay, hindi mo lang kakayanin pag naniwala kang hindi mo kaya. So just Yes. always believe in the Yes. power of your dreams. Trust me, yung mga nangyayari at mangyayari pa na magagandang bagay sa amin, mangyayari at mangyayari din sa inyo. Siguro kung Yes. yung naging sikreto ni Coach Ian, it's more of the things that I shared you tonight na I hope makatulong po sa inyo. Lalo na tandaan niyo, ulitin ko po, sabi ko nga kanina, hindi natin kakampi ang oras. Habang may oras ka ngayon, may panahon ka ngayon, gawin mo yung mga bagay na hindi ka komportable para mapakomportable mo yung buhay ng mga mahal mo sa buhay. Mamimili ka lang maging komportable ka o maging komportable yung buhay ng family mo. 'Di ba? And alam naman natin tayo, lahat gagawin natin para sa pamilya. Even if it means na hindi ka komportable ngayon. 'Di ba? So guys, madami ba kayo natutunan? Madami ba kayo natutunan? Yes. Yes, good. Thank you, Thank you, Coach. Always treasure your mentors, especially Coach Jay and Coach Kat. Alam nyo, you are so lucky kasi, di ba, even kami, we are so lucky na despite of the achievements that they have already in the industry, they already proven themselves. Alam nyo naman yan. Di ba, nakuha na nila yung peak yung peak ng industry. Umabot na sila dun sa peak ng industry na meron tayo. That right now, wala naman na silang kailangan patunayan talaga. But alam mo yon, they're doing everything, mapalakas tayo. Kanina, imagine niyo kakarating lang ni Coach J. 'Di ba? Galing siya ng Davao, bumiyahe ng Jensan, non-stop ang kausap. Alam ko kanina pagdating niya ng Manila, may kakausapin agad siya sa Zoom ulit. Alam mo yon, yung non-stop efforts ng mentors natin, hindi nila ginagawa yon sa wala lang. Ginagawa ni Coach yung mga effort na yun para mapalakas tayong lahat. So, I hope Yes. ma-appreciate natin yung mga efforts ni Coach. And mas ma-appreciate natin yung efforts ni Coach, 'di ba? If palabasin mo yung resulta mo. 'Di ba? Sabi nga the best way na mapakita mo yung gratefulness mo sa mentors mo is ipakita mo na ginagawa mo yung Your growth. Yes. follow mo yung path na tinahak nila, 'di ba? Kasi dun pa lang sa effort na binibigay mo, yung ambag pa lang na kaya mong ibigay, kasi tandaan mo, yung simpleng decision mo sa buhay, dito sa negosyo na galingan mo, pwede kang mag-impact sa ibang mga kasama mo dito. Yung tipong ikaw bigla mong ginalingan, bigla kang lumaki income mo, lumabas bigla resulta mo, you can inspire other people within your team, the whole Spartans Elite na, alam mo yun, you never know, through you, di ba? Mayroong iba na masindihan, mabago yung buhay, makuha yung dreams nila. So, tandaan nyo, walang ibang tutulong sa isa't isa, kundi kayo-kayo lang din. Tayo-tayo lang din ang magtutulungan dito as family of Spartans Elite. And syempre, nandito Yes, lang din Coach. yan para tulungan namin kayo. Okay, so with that, Thank you. coaches, sa time. And thank you, Coach. Thank you Thank you so so much. much. Coach, Thank you so picture. much. Thank you. Coach, pa-picture muna. Grabe ka God na. bless you po. Coach, pa-picture muna. Guys, Thank you so picture muna tayo much. with Coach Jo. Yeah. Wait lang Sino po guys. magpicture? Coach, smile ka na. Ayan. Guys, smile na tayo. Give your big smile. Thank you, Coach Joanna. Smile. 1, 2, 3. First page.